So, hello po. Takeru Miyamoto po at ako po yun. So, naisipan kong gumawa ng video ngayon kasi last week ata yun, nakita ko sa social media, lalong-lalo sa Facebook, na grabe, binaha ng comments yung kasal na naganap ni Aiza Sigera tsaka sino ba yung napangasawa niya? Lang di mga sumil sa showbiz eh. Yun, si Lisa Dino. Yun, si Lisa Dino. Actually, maganda siya. Ayun. Sana may live coverage nung honeymoon. Sayang. Pero alam kong hindi mangyayari yun. So yun, balik tayo doon. So grabe, binaha ng comments yung kasal nila. Gusto kong balikan yung comments na ginawa ng mga Christard. So ang ibig sabihin ng Christard, yung mga Christian na retarded. Pagkatapos, meron pang Christord. Yung Christian na tubol. Christord. Kaya yun. So ito, papaliwanag ko kung bakit medyo nababadtrip lang ako. So, ito. So, di ko natatago yung mga pangalan nila kasi wala lang, gusto ko lang pakita rin yung mga pangalan nila, di ba? Ito, kasalanan yan sa Diyos, ate. Basahin mo yung Bible verse, tingnan natin para matauhan ka dyan. Sabi niya ganun. Tapos, parang mas mahalaga pa yung iniisip nila kaysa Diyos. Pero yun, basahin nyo na lang. Ngayon, yung huling-huli, ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae lang. So, yun. So, hindi pwede yung ganun, tsaka hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yun. Sa mata ng Diyos, bawal yun. Saan lang, di ba? Putang na yan, Bible kayo ng Bible eh. Putang ng mga ipokrito kayo, yung Bible nyo nga, di nyo nga masunod-sunod. Tapos ngayon, makita kayo ng dalawang tao na gustong maging masaya, babanatan nyo ng Bible. Putang na nyo, parang sarap isang palang Bible pag mumukha ninyo, mga putang na nyo ulit. Di ba? So yun, kung galit pala kayo sa mga bakla at sa mga tomboy, kung bawal pala sa Bible yan, bakit hinayaan yung makita si Vice Ganda sa TV? At tuwang-tuwa pa kayo sa kanya sa mga jokes niya, di ba? Ano yan, double standard, mga ipokrito, mga ito kayo, di ba? Gets niyo yung ibig sabihin? Christard. Tapos Bible kayo ng Bible, mga putang na nyo. Tapos Bible kayo ng Bible, nakakabisit kayo. Ito pa. So kung naniniwala pala kayo sa Bible, di sana sundin niyo yung sinasabi ng Bible. 'Di ba? Sabi sa Bible, bawal ang magtrabaho tuwing araw ng Sabat. So ano ba yung araw ng Sabat? Sa Katoliko, sa mga born again Christian, sa tingin ko, yung Sabat ay yung araw ng Linggo. Sa mga Sabatista, Sabado, 'di ba? So bakit ngayon dapat kung gaano kayo ngayon na nanggagalaiti hindi sa ginawa nila ay sa Sigera, sana ganun din yung ginagawa nyo sa mga shopping malls na hinayaan nila magtrabaho yung mga tao. Di ba? Gets nyo? Kasi, ipokrito kayo. Bible kayo ng Bible, hindi nyo naman alam yung sinasabi nyo. Hindi nyo nga binabasa yung Bible, tapos Bible kayo ng Bible. Pagkatapos, ito pa. Sa Bible, bawal din yung mga horoscope, yung mga manghuhula. Bawal sa Bible yan, di ba? Pero bakit paglabas mo ng simbahan ng Quiapo, kahit ngayon sa Baclaran, meron na rin, bakit sang katutak yung mga manghuhula doon? Di sana, pagsabihan nyo yung mga pari ninyo, di ba, na, oy, father, di ba, bawal sa Bible yan? Wala eh. Diba, yung point ko lang dito, kung gagamitan nyo ng Bible verse, yung ginawa ng mga taong katulad nila, yan, hindi lang sa isa sige, tulad ng ibang tao na katulad nila, sana sundin nyo yung lahat ng sinasabi ng Bible, di ba? Hindi yung nag-cherry pick lang kayo, yung cherry picking, di ba? Ayun yung pinipili nyo lang yung mga gusto nyo sabihin, yung mga pinipili nyo lang yung mga gusto nyong paniwalaan. Di ba? Yan kasi ang hirap sa taong ipokrito. Karamihan pa naman ng mga Kristiyano ngayon, ng mga religious, isa pa another word, religious na idiot. Yan, karamihan sa mga religious ngayon, mga ipokrito. Hindi karamihan, halos lahat. Tsaka kung talaga naniniwala kayo sa Bible, dapat maging stricto kayo sa Bible. Sabi sa Bible, bawal gumawa ng mga imahe. Yung mga imahe ng mga yung Black Nazarene na yan, yung Mama Mary na yan, bawal yan. May mga palsot yung mga Katoliko dyan eh. Parang picture lang daw yan na kinakausap mo. Gago ka pala eh. Sabi nga sa Bible, bawal eh. Pag bawal. Pati nyo rin masunod-sunod yun, di ba? Bawal din naman sa Bible yung mga mahalay na mga palabas, di ba? Yung mga sexy, yung mga nagsusot na mga sexy. Pero pag nanood ka naman ng TV, saan katutak yung mga dancer doon na halos buyang na yung buong katawan. Pero bakit pinapabayaan nyo yun, di ba? Tapos pag nakakita kayong ulit, kayo sabi ko, pag nakakita kayo ngayon ulit ng mga ganyang klaseng bagay na bago sa paningin ninyo, Bible kayo dyan. Terrible. Napaka-terrible.
So ganyan kasi yan eh. Kapag usapang religion, ang daming sanga-sanga. Ang daming sanga-sanga. Mahaba ang usapan. Pero yung pinopoint ko lang talaga dito, Bible kayo ng Bible, tapos ipanlalaban nyo sa tao na ang gusto lang naman ay maging masaya. So sana kung kung gagamitin niyo sana yung Bible para sa mga taong katulad nila, sundin niyo muna yung Bible niyo, di ba? Sundin niyo lahat. Actually, ang daming kabobohan na nakalagay sa Bible na hindi niyo sinusunod. Kasi nga hindi niyo kayang sundin. Diyos ko, kapanggigil kayo. So ito pa yung next comment. So next comment. ABS-C hindi. Next comment. ay mga taong tinatama ang mali ang Ulitin ko kasi ang gulo ng ano niya eh. Ay ang mga taong tinatama ang mali ang mga tao dapat tinatama ang mali. Ang mali ay mali, di pwedeng sabihin tama. Dahil sa mata ng tao, mali na, mas lalo na sa Diyos. Dahil ang babae ay para sa ito naman ang babae, parang sa English term, di ba? God created human with Adam and Eve, not Adam and Steve, di ba? Parang actually ako, siguro nabasa niyo yung dati sa vlog ko, yung may write up ako tungkol tungkol kay Vice Ganda. Actually, sarcastic lang yun eh. Ewan ko lang kung sarcastic yung pagkakaintindi nyo doon, kung nabasa nyo nga yun, pero sarcastic lang yan. Di ba nakakatawa naman, di ba? So yun. So, parang ibig niyang sabihin, pag naging tomboy ka, mali na yun. Pag naging bakla ka, mali na yun. Actually, hindi ako pumapabor doon eh. Sa totoo lang Kasi nga, may mga pag-aaral na rin, yung mga scientist. Kung gusto niyo ng links na sinasabi ko, message niyo ako. Papakita ko sa inyo yung link. Pero may pag-aaral ng scientist. Hindi lang naman sa tao nangyayari yung kabaklaan tsaka katombo yan eh. Nangyayari na rin to sa mga hayop, sa mga aso, pusa, butiki, sa bulalakaw, sa mga planeta, di ba? Nangyayari yan sa lahat ng living things. Sa tao man o hayop, o yan, mga kabayo na yan, di ba? May baklang aso, may baklang kabayo, di ba? So sa paniniwala ng mga scientists na pananiniwalaan ko din, may scientific explanation kung bakit nangyayari yan. Hindi sila sabi ng mga religious, pinili mo maging tomboy. Pinili mo maging bakla. Diyos ko. So kung natin nga ganito, sabihin nga natin ikaw na isa kang lalaki. 'Di ba sinasabi nyo nga na choice to eh, na pinili mo maging bakla. Kunwari ikaw lalaki ka. Kung pipiliin mo bang maging bakla, tapos huhusgahan ka ng ganitong klaseng lipunan, mapanghusgang lipunan, nalalaiting ka, naalipostahin ka, pipiliin mo pa ba maging bakla? Hindi. Kasi yung mga ganyang klase, paano mo pipigilan yung sarili mo kung ganyan ka na talaga? Gets nyo, di ba? Meron ako mga kilala na mga bakla tapos sumali sa mga Christian community. Tapos sabi nila na, praise the Lord, dating bakla ako, ngayon lalaki na ako, praise the Lord. Nasabi lang nila yun, pero deep inside bakla pa rin sila. Ayan ang nagagawa ng religion sa tao. Kaya ayoko sa religion. Ayoko. Kasi ito na yung sample kung bakit ayoko sa religion. Nagiging mapanghusga yung mga tao na iniisip nila na perfecto sila. Nagiging self-righteous sila. Na nanghuhusgan sila ng tao gamit yung putang inang Bible na yan. Una, pag-aralan nyo yung Bible kung ano ba yung history ng Bible. Tapos, buksan nyo yung isipan nyo. Buksan nyo lang yung isipan nyo. Huwag kayong matakot sa impyerno, di ba? Kasi, wala pa naman taon nakapuntang impyerno eh. Wala pa naman taon nakapuntang langit eh. Tapos bumalik dito sa ano, di ba? Na bumalik na, totoo ang may langit. Ito yung picture ng langit. Wala pa naman. Ayun. Tapos, sunod, ABS-CBN, please tigilan nyo to kung nagiging kasangkapan kayo ng isang maling relasyon. Nilalason ang relasyon niya ng isip ng mga kabataan. So, matagal nang nilalason ng ABS-CBN yung kaisipan ng kabataan. Tagal na. Nung panahon pa ng Wawawi, ngayon, kalandian nila, Katnil na yan, di ba? Tagal nang nilalason. Ano pa ba yan? Yung tungkol sa kabit, na teleserye, Legal Wife yun. Matagal nang nilalason ng ABS-CBN, hindi lang naman ABS-CBN.
ng media ng Pilipinas, ang utak ng kabataan eh. Tapos, nung kinasal tong dalawang babaeng to, bilang mo sasabihin yan, ang waba mo, ang tagal mong magets. Kaya na yan. So ako, pabayaan nyo yung tao maging masaya. Kung saan lang ha, kung doon sila masaya, pabayaan mo sila. Hindi naman kayo na ano eh. Tapos sabihin nyo din, nakita kasi ng mga bata eh. Tangin lang yan. Hindi sana nung kay Vice Ganda pa lang, dapat nagre-reklamo na kayo, di ba? Kasi araw-araw kabaklaan yung nakikita nyo. Sana nagagalit na kayo doon. So yung saan lang, kung gusto nila, buhay nila yon. So, tapos kung naniniwala ka sa Bible, yung saan lang, sundin nyo yung Bible nyo, pag-aralan nyo yung Bible nyo, isabuhay nyo. Di ba? Yan kasing hirap eh. Yan ang hirap sa mapanghusgang lipunan na puno naman ng mga Christards na ipokrito. Terrible. So yun. Pero sana makakuha ko nung video ng honeymoon nila, yung pa rin yung pinapangarap ko. So, ayun lang po. Takayaro Miyamoto po. Peace. Thank you.